Quality Control Laboratories LLC. Located at JS Cabahog Street, CDO Baspas Pagsabungan, Mando City, Cebu. Soil test soil investigation conducted at Danao City, Cebu. Geotechnical Engineering. Ang Standard Penetration Test, LEE, ay isang in-situ dynamic penetration test na idinisenyo upang magbigay ng impormasyon sa mga katangian ng geotechnical engineering ng lupa. Ang pagsusulit na ito ay ang pinakamadalas na ginagamit na pagsubok sa pagbabarena ng pagsaliksik sa ilalim ng lupa na isinagawa sa buong mundo. Ang pamamaraan ng pagsubok ay inilarawan sa S22,476 tandang bawas 3, YESGIN 1,586 isa, at Australian Standards YA 1,280.6 3.1. Ang pagsubok ay nagbibigay ng mga sample para sa mga layunin ng pagkakakilanlan at nagbibigay ng sukatan ng penetration resistance na maaaring magamit para sa mga layunin ng geotechnical na disenyo. Maraming lokal at malawakang naipublish na mga internasyonal na ugnayan na naugnay sa bilang ng suntok o value sa mga katangian ng engineering ng mga lupa ay magagamit para sa mga layunin ng geotechnical engineering. Pamamaraan. Ang pagsubok ay gumagamit ng isang makapal na pader na sample tube na may panlabas na diameter na 50.8 nen at isang panloob na diameter na 35 nen at may haba na humigit kumulang 650 nen. Ito ay itinutulak sa lupa sa ilalim ng isang borehole sa pamamagitan ng mga suntok mula sa isang slide hammer na may bigat na 63.5 kilo, 140 lay, na bumabagsak sa layo na 760 nen, 30. Ang sample tube ay itinutulak ng 150 nel sa lupa at pagkatapos ay ang bilang ng mga suntok na kailangan para ang tubo ay tumagos sa bawat 150 nen, 6 in. Hanggang sa lalim na 450 nen, 18 in ay naitala. Ang kabuuan ng bilang ng mga suntok na kinakailangan para sa pangalawa at pangatlong 6 na pulgada ng pagtagos ay tinatawag na Standard Penetration Resistance o ang E in value. Sa mga kaso kung saan hindi sapat ang 50 suntok upang isulong ito sa pagitan ng 150 nen, 6 in, ang pagtagos pagkatapos ng 50 suntok ay naitala. Ang bilang ng suntok ay nagbibigay ng indikasyon ng density ng lupa at ginagamit ito sa maraming empirical geotechnical engineering formulae. Ang layunin ng ulat sa pagsisiyasat ng lupa ay magbigay ng data ng mga katangian at kondisyon ng lupa at lugar upang matupad ang mga sumusunod na layunin. Narito ang isang mas detalyadong breakdown ng mga layunin. 1. Pagkilala sa site at pag-unawa sa mga kondisyon sa lupa. Subsurface stratigraphy. Tukuyin ang kalikasan at pagkakasunod-sunod ng mga layer ng lupa at bato. Mga katangian ng lupa at bato. Tukuyin ang pisikal at engineering na katangian ng lupa at bato tulad ng lakas, permeability, at compressibility. Kondisyon ng tubig sa lupa. Tayahin ang lalim at paggalaw ng tubig sa lupa, kabilang ang mga antas ng talahanayan ng tubig at pagkamatabusin. Mga panganib sa geotechnical. Tumuklas ng mga potensyal na issue tulad ng kawalang tatag ng lupa, mga sinkhole, o mga panganib sa seismic. 2. Pagbibigay alam sa disenyo at konstruksyon. Disenyo ng foundation. Magbigay ng data para sa pagdidisenyo ng ligtas at cost-effective na mga pundasyon na iniayon sa mga kondisyon ng site. Mga paraan ng konstruksyon. Tumulong na matukoy ang pinakaangkop na mga pamamaraan at kagamitan sa pagtatayo batay sa mga kondisyon ng site. Kaangkupan ng material. Suriin ang pagiging angkop ng mga lokal na materyales para sa mga layunin ng konstruksyon, tulad ng mga pinagsama-sama o fill. Pagtatasa ng kontaminasyon. Kilalanin ang potensyal na kontaminasyon at tasahin ang mga panganib na nauugnay dito. 3. Pagtatasa at pagbabawas ng panganib. Pagkilala sa mga potensyal na problema. Tuklasin ang mga potensyal na problema na maaaring lumitaw sa panahon ng pagtatayo dahil sa mga kondisyon ng lupa, tulad ng kawalang tatag ng lupa o mga issue sa tubig sa lupa. Pagpaplano para sa mga kahirapan. Paganahin ang pagpaplano ng mga pamamaraan at pamamaraan ng konstruksyon na maaaring mabawasan ang mga potensyal na problema. Pagtatasa sa epekto sa kapaligiran. Suriin ang potensyal na epekto sa kapaligiran ng iminungkahing pagpapaunlad at tukuyin ang mga hakbang upang mabawasan ito. Upang matiyak ang isang ligtas at matipid na lalim ng pundasyon.
upang mabawasan ang pag-aayos at pag-angat o anumang ganoong mga problema sa panahon ng buhay ng istruktura. Upang mahulaan at magpatibay ng mga hakbang upang makontrol ang mga posibleng problema sa pagtatayo. Upang imbestigahan ang mga pagkabigo o potensyal na pagkabigo ng umiiral na istruktura upang mag-evolve ng isang kahaliling disenyo. Ang sumusunod na data ay mahalaga para sa paghahanda ng isang mahusay na ulat sa pagsisiyasat sa site. Mga detalye ng iminungkahing istruktura. Mga kondisyon ng site, kabilang ang mga tampok na hielohikal at topographical. Kasaysayan ng paggamit ng lupa. Mga detalye ng katabing istruktura. Mga detalye ng mga pagsisiyasat sa field, kabilang ang field testing at sampling. Mga resulta ng pagsubok sa laboratorio. Mga layunin ng pagsisiyasat sa site. Ito ang seksyon kung saan nakalista ang mga kinakailangan at layunin ng kliyente. Ang lahat ng impormasyong kailangan ng kliyente mula sa pagsisiyasat ay inilarawan at ang mga pangalan ng mga pagsusulit na kailangan upang mangolekta ng impormasyon ay nakalista. Mga layunin ng pagsisiyasat sa site. Ito ang seksyon kung saan nakalista ang mga kinakailangan at layunin ng kliyente. Ang lahat ng impormasyong kailangan ng kliyente mula sa pagsisiyasat ay inilarawan at ang mga pangalan ng mga pagsusulit na kailangan upang mangolekta ng impormasyon ay nakalista. Mga kondisyon ng site. Ang likas na katangian ng ibabaw ng lupa sa site ay ibinibigay, maalon man o patag. Kung ang lupa ay lubos na hindi pantay, ang sanggunian ay dapat gawin sa isang medyo permanenteng datum kung saan ang lalim sa iba't ibang strata ng lupa at ang sampling ay sinusukat. Mga pagsisiyasat sa field. Ang ulat na ito ay nagdedetalye ng mga pagsisiyasat sa field, kabilang ang petsa ng pagsisimula at pagkumpleto, pati na rin ang uri ng mga pamamaraan ng pagtuklas na pinagtibay. Ang partikular na pagmamasid sa mga kondisyon ng site, kabilang ang kulay ng lupa, tubig sa lupa, bilis ng pag-unlad sa iba't ibang kalaliman sa panahon ng pagbubutas, at mga pagsubok sa field ay iniulat. Mga resulta ng pagsubok sa laboratorio. Ito ay nagpapakita ng mga resulta ng iba't ibang mga pagsubok sa laboratorio na isinagawa sa mga sample na nakolekta mula sa field. Ang pagsubok sa laboratorio ay maaaring ipakita sa mga tabular na anyo at ito ay kanais-nais na ang mga resulta sa mga nabalisa at hindi nababagabag na mga sample ng lupa ay hiwalay na ipinakita o malinaw na minarkahan. We are open from Monday to Saturday. Located in J.S. Cabog St. CDO Basbas, Pagsabungan, Mando City. For more info, please contact us at 0908677542, 09NIE567098883, 099514174640, and tell no. 32802626. Thank you for watching.